Makikibuhay po ng ilaw. Sino po sa unang pagkakataon ay naka-attend po sa ating service dito sa JA1 Mataas na Kahoy? Maaari po ba maitaas ang kamay? Yung mga first time? Welcome sir. Sir, ano pangalan natin? Angelo. Sino po nag-invite sa inyo? Sino po nag-invite? Si Anthony. Yun, praise God. Sino pa po? Yes sir. Ano po pangalan nila? Maynard. Tama po ba? Yo, Maynard. Welcome Maynard. Welcome sa inyo. So, ngayon pong season natin, ang ating pong mga pinag-usapan is the best regalo ng Pasko. Sino po dito nakatanggap na ng Christmas gift? Meron na, mga nag-Christmas party. Ano po? So, madaming Christmas party, meron sa office, meron sa family, meron sa mga tropa. So, yan, madami tayong celebration ng Pasko. Pero bakit ba natin pinagdiriwang itong Pasko? Ano ba meron doon sa regalo? Ano ba yung best na regalo na ating matatanggap this year? So, nitong mga nagdaang preachings, ang mga napag-usapan natin, una is yung tinuro po ng ating Pastor Rocky, yung ultimate gift. Ano po? Yung ibang klaseng regalo na tinanggap natin, yung pong yung tindi ng epekto ng regalo na tinanggap natin. Ano ba yung mga naging epekto sa atin? And then last 2 weeks ago, diniscuss naman ni Pastora Jen yung liwanag ng Pasko. Ano po? Yung it bring deliverance and it bring light to us. Yun yung tinuro sa atin ni Pastora Jen. Bago ako magsimula doon sa topic ko, gusto mo nang balikan yung mga yung nagisimula natin itong taon, itong perfect year natin, yung 7th year natin. Pwede maki-flash nung slide kong yun. Slide 5. So meron tayong na-discuss all throughout this year. Una is yung perfect waymaker, perfect peace, perfect blessing, perfect God, and yung perfect vision. Doon sa perfect ways, sinasabi dito na God's way is perfect. Sabi nga yun sa Psalms 18 verse 30. Ano po? Doon sa perfect peace, dahil yun yung isa sa mga hinahanap natin. Kasi tayo ay marami nagkaka-anxiety, marami sa mga kabataan ay meron depression. So yung peace na hinahanap natin, yun ay makakatagpuan lang natin kay Jesus. Sabi nga sa Isaiah, you will keep in perfect peace all those who trust in you. Those thoughts are fixed on you. So, hanggat ang focus natin ay nakatuon kay Jesus, hindi mawawala yung peace. Tama po ba? Nagkakameron na tayo ng depression, nagkakameron na tayo ng anxiety pagka tayo ay napapatingin mismo dun sa problema natin. So, nire-remind tayo ng Lord na throughout this year na wag mong tingnan yung problema at tumingin ka sa akin kay Jesus. Yung magpo-provide ng pangangailangan natin. And then meron din tayong perfect blessings and perfect God. So sabi sa perfect God, meron tayong to follow Jesus is to die to self. Nakasulat nga dito. Die to self and carry the cross. Seek Jesus. Kaya nakasulat dito sa unahan para lagi natin nababasa. Lagi natin naaalala na kailangan nating isik si Jesus and to follow Jesus. Diba? Diba kaya tayo Christians, followers of Christ? So, we are following ano ba yung example na
ginawa ni Jesus. So, in that, nandun yung catching the perfect vision. Dito naman sinasabi yung win souls and make disciples. Nandito sa harapan din. Ano? Yan yung mga mahalagang key points natin na nilalakaran ngayong taong ito. Ano ba yung vision na yun? Sabi sa Matthew 28 verse 19, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching these new disciples to obey the commands I given you, and be sure this I am with you always, even the end of age." So lagi natin kasama si Jesus. Habang tayo nag-win souls and make disciples, yung mga life group leaders natin na humahayo sa Kinilaglagan, sa Liputet, sa iba pang panig ng mataas na kahoy. So, we commend yung efforts and sacrifices ng bawat isa. Roll throughout this year. Palakpakan naman natin yung mga life group leaders natin. So, now na. Proceed na ako doon sa teaching ko. Bago tayo tumagal pa sa introduction. Ang title po ng aking teaching for this day, sa slide 13, is The Humble Messiah. Pag-uusapan natin yung Messiah mismo. Sino ba yung Messiah na sinasabi? So point number 1, pag-uusapan muna natin yung birthplace ng Messiah. Sabi sa Luke 2, verse 1 to 7, so medyo mahaba ito, kwento ko na lang. So noong mga panahon na ang emperor ay si Augustus Caesar, yan. History muna tayo guys ha. Sino dito mahilig sa history? So, dati math, ngayon history naman ang ating pag-aaralan. Sabi dito, si Augustus Caesar ay pamangkin ni Julius Caesar. Sino may kilala kay Julius Caesar? Napapag-aralan nyo ba yon sa bang subject yon? World history, So yon, noong mga panahon na yon, si Augustus Caesar yung pinaka-emperor, and may decree siyang pinatupad na kailangan naka-register yung mga tao doon sa kanilang pinagmulang bansa, pinagmulang lugar. Di ba tayo may Filipino citizen, may American citizen? So parang ganun po yung equivalent nung panahon na yon. So nagkameron ng consensus na kailangan kameron ng record yung bawat isang miyembro na naka-record dun sa pinanganak na lugar, kung saan sila pinanganak. So, ang ginawa nito, kaya para makapag-register, ito yung panahon ni na Joseph and Mary, So, ginawa ni Joseph, nagpunta sila sa Bethlehem from Nazareth. So, sila ay nasa Galilee, town of Nazareth. So, nagpunta sila sa Bethlehem kasi doon nakatira yung angkan ni David sa Bethlehem. So, doon sila nag-register kasama si Mary. At nung mga panahon na yon ay buntis na si Mary. Dala-dala na niya si Jesus. So, ang Bethlehem po nung mga panahon na yon ay parang bukid. Maraming mga kambing, mga sheep, mga baka, yon, madami. Kumbaga farm siya, more on yung lugar na yun ay farm. Hindi tulad nung Jerusalem na bayan mismo, wherein doon nakatayo yung kingdom ng mga namumuno, mga emperor ng mga panahon na yon. So, ang Bethlehem ay very humble place. Kumbaga bukid na bukid siya. Kumbaga kung ngayon para siyang Padre Garcia na maraming kambingan. Yun po yung Bethlehem that time, more on bukid.
So, pumunta sina Mary and Joseph doon. At alam naman natin na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. So, sa verse 6, nung nandun sila sa Bethlehem, doon na pinanganak si Jesus, yung firstborn ni Mary. Di ba sa Bible, napakahalaga ng mga firstborn. Sila yung talagang blessed. So, si Jesus yung firstborn ni Mary. Ibig sabihin pala, si Mary nagkaanak pa. Hindi lang si Jesus yung kanyang anak. But si Jesus yung firstborn, siya ay by the blessing of the Holy Spirit na nabuntis nga si Mary, and then pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Nung pinanganak si Jesus, siya ay nirap in swaddling clothes and laid him in the manger. Ano ba itsura ng manger? So, dahil nung mga panahon na yon, walang place, walang lugar para tanggapin sila. Walang hotel or inn nung that time para tanggapin sila. So, si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Ano ba itsura ng manger? Makikinext nga po isa. So, yan. Kung makikita niyo doon sa kaliwa side, doon inilagay si Jesus sa simpleng pakainan. Pakainan niya ng mga hayop noon. Yung mga alagang hayop. So, doon lang nakalagay si Jesus. Wherein tayo, pag tayo pinapanganak, nasa hospital tayo, dito tayo inihiga. Doon sa naka-stainless na naka-acrylic and mayroon pang comfortable na bed. Tapos naka-aircon ka pa. Diga. Wherein si Jesus ay pinanganak ay sa sabsaban laang. Bagay doon sa tirahan ng mga alaga. So napaka humble nung birth ni Jesus. Hindi siya nung dumating siya dito, hindi naman siya pinanganak, anak siya ng emperor, di ba? Pinanganak siya dito bilang anak ng isang karpintero. Dahil si Joseph ay karpintero po. At si Mary naman ay noble woman. So, pinanganak si Jesus na simpleng buhay. Parang tayo lang din, simple, di ba? So, pinapakita dito ni Lord na si Jesus ay para sa lahat. Hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa mga normal citizens, kundi para sa lahat ng tao. Even doon sa mga less fortunate natin na families. So, si Jesus dumating dito para sa lahat. Pag-usapan naman natin yung family ni Jesus. Yan, napakapiyawan ko na nga kanina. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother was Mary and engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, she was pregnant through the power of the Holy Spirit. Imagine nyo, napaka-miraculous nung work ni God kasi through the Holy Spirit, nabuntis si Mary. So, at that time, hirap na maniwala yung mga tao na posible yun. Pero ito'y pinatunayan ng Diyos kasi siya ay tapat sa kanyang mga salita. So, napapayawan ko na ngayon yung humble family ni Jesus na ang father niya is carpenter. So, dun siya natuto mag-carpentry nung siya ay, hanggang sa siya ay lumaki. So, after ng naging carpentero din siya nung mga panahon na yon. Katulong siya ng kanyang ama. And then dun sa third point natin, Jesus is a savior for all.
siya lang yung tagapagligtas. Sabi nga sa Luke 2, verse 29 to 32, medyo mahaba ito. Sovereign Lord, now let your servant die in peace as you have promised. Ito yung bless si Jesus, which have prepared for all people. He is the light to reveal God to the nations. Si Jesus daw yung magpapakita ng liwanag sa lahat ng bansa. Kitang-kita naman natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. And His glory of all people, Israel. So siya lang yung tagapagligtas natin. Sa Kanya lang tayo makakaasa. And God will reveal yung kabutihan niya dun sa buhay ni Jesus. At yun yung na witness natin. Now, when Jesus died on the cross and rose again, pinatunayan niya na nandun yung kaligtasan. Binigay niya yung kaligtasan sa atin. At that time, ang communication lang natin ay through the prophets. Pinapadala lang ni Jesus ni God yung message through prophets, and then papunta doon sa people niya. Ngayon, nung dumating si Jesus, pinako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay mo muli, umakyat sa langit. Pinadala niya yung Holy Spirit sa bawat isa sa atin. At yun yung sumasama sa atin sa bawat araw. Yun yung nag-guide sa atin. Siya yung nakikinig sa ating mga prayers at kasama natin. Kung makikita natin na ganun, kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dati hinahanap-hanap lang natin ang presensya ng Lord. Ngayon, nandito na. Di ba tayo ay temple ang body natin is temple of the Holy Spirit. So nandito na, nananahan na sa atin mismo si Kristo. Kung dati, hinahanap-hanap pa yung temple, pumunta doon sa Holy of Holy na place, para lang maranasan yung presensya ni Lord. Nung binigay na ni Jesus yung buhay niya at yung Holy Spirit sa atin, anytime, anywhere, nararanasan natin yung presensya niya, yung pag-ibig niya. At ito din yung i-share natin sa iba pa nating mga kaibigan, pamilya, mga kapatid, in which align yun sa pinapagawa sa atin ni Jesus to win souls and make disciple. Yung ating vision, yung perfect vision natin. Kaya kanina in-acknowledge natin yung mga buhay ng life group leaders natin. Kasi matinding sakripisyo po talaga ang mag-alaga. Ito po yung pinapagawa sa atin ng Lord. Ito po yung vision na nilalakaran ng church. And let me end with this verse. Hindi ko na po yan nailagay dito sa PPT. Dito, nothing can separate us from the love of God. So what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos mismo ay nasa sa atin at tinanggap natin si Jesus, sino ang makakalaban sa atin? Maaaring may kanya-kanya tayong problema. Tama po ba? Marami tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya tayong pasanin. Pero sinasabi ni Lord, anak, nandito ako. Kung binigay ko nga ay anak, ano pang hindi ko kayang ibigay sa iyo? Yung
pag-ibig ng Lord ay napaka-laki. Na ito yung best gift na kaya nating tanggapin. Ito'y libre. Kaya nga gift, may gift ba na may bayad? Wala naman, di ba? Si Jesus binigay sa atin as regalo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Lahat naman tayo nagkasala. Para makasama natin ang God the Father sa langit. Pinadala niya yung kanyang anak bilang regalo. And as we celebrate yung Pasko, let this be the reminder na mahal tayo ng Diyos. Ito yung panahon ng pag-ibig. Makikita natin yung pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Makikita natin yung pag-ibig ng Diyos Ama sa bawat isa. Kaya masasabi natin na our God is a generous God. Hindi siya nagbibigay ng tingi-tingi lang. Pag siya nagbigay is buo. Kasi gusto niya yung the best para sa kanyang mga anak. Gusto niya yung the best para sa bawat isa sa atin. Ngayong umagang ito, as we stand, bigay natin yung buong buhay natin, yung buong puso natin sa Kanya. Maaari ko pong maanyayang pumikit ang bawat isa. Ngayong Pasko, tatanggapin natin yung the best regalo. Tatanggapin natin si Jesus. Hayaan mo na maranasan yung oras na to, yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig na kayang ibigay ang lahat. Even yung buhay ng kanyang anak. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila. Dakila mo, Panginoon. Damahan mo ang presensya ng Banal na Espiritu. Move in our hearts, Lord God. Fill our hearts with your love. Ayusin mo, Panginoon. Bawal mo, Panginoon. Yung puso namin. Yes, Jesus. Napakadakilang.
news is for everyone. Lord God, give us the strength, give us the courage to share your word, to share the good news as we walk in winning souls and making disciples, Lord God. Ito, Lord God, yung vision namin. Ito yung malakaran namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nakasama ka namin. Saan man kami magpunta, saan man lugar, dito nga sa mataas na kahoy, sa iba't ibang barangay, tataas namin, Panginoon, yung pangalan mo. Gagamitin mo ang bawat isa sa amin upang ihayag ang mabuting balita, yung best regalo, best gift na matatanggap namin, si Jesus. The best gift. Thank you, Lord God, for the salvation of souls. Maraming salamat. Kasi meron kami pag-asa, meron kami kapayapaan, meron kami pag-ibig. At kailanman, Panginoon, alam namin hindi kami magpupulo. Kasi kasama ka namin. Manahan ka sa puso namin, Panginoon. Maaari ko ba kayong maibutahan, manalangin? Panginoong Jesus, maaari niyo pong ulitin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hinihingi ko po ng tawad. hindi po Ano mang aking kasalanan, ang kasalanan. simula ng pagkabata Simula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan, Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos bilang aking Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. Manahan ka sa puso mo Manahan ka sa puso ko at sa buhay ko at sa buhay ko. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Let me pray for you. Lord God, alam namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung hindi ka namin kasama. Ikaw lang, Panginoon, ang aming kalakasan. Kami makakalakad sa vision ng winning souls and make disciples kasi kasama ka namin. Hindi dahil sa magaling kami, hindi dahil sa matalino kami. Bagkus dahil kasama ka namin, we will be victorious in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And may the best gift, Panginoon, ay maranasan ng lahat. Pamilya namin, kaibigan namin, at lahat ng mahal namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tanging sa iyo lang namin tinataas ang pinamataas na papuri. Pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy nating parihan ng Panginoon ngayong oras na ito. Pwede bang itaas natin ating mga kamay sa kanyang kamon? At ating pasalamatan siya sa kanyang kabutihan sa atin. Itaas ang pangalan mo, Jesus, ngayong oras na ito. Habang kinakanta natin, let's sing. Dakila ka, O Panginoon, sa pag-ibig mo ako'y tutulong. Kantahin mo pa. Dakila ka, O Diyos ang puso kaluluwan, alay ka. Galing sa iyong puso, itaas mo siya. O Panginoon, mataas ka, Panginoon, sa buhay namin. Ako'y tutubo. Dakila ka, O Diyos ang puso't kaluluwa'y alay upang purihin ka. Mataas ka, Panginoon, sa buhay namin. Pwede ba ngayong oras na ito, habang nakataas ang kamay mo, pwede bang ikaw lang at ang Panginoong Jesus, pasalamatan mo siya? Simula anumang nangyari ngayong taon, itong sinasabi natin ngayong Pasko,
ay tungkol sa atin, sa anong matatanggap natin, anong mapapapasko natin. Pero let me remind everyone, hindi mo birthday. Birthday ni Jesus ngayon. At ano yung pwede mong ibigay sa Kanya? Ano yung pwedeng ialay mo sa Kanya? Binigay niya ang buhay niya para sa'yo. Binuksan niya ang kalangitan para pagpalain ka. Namatay siya sa krus para patawarin ka. Natigis sa Kanyang dugo para tubusin ka. Nahirapan siya para pagalingin ka. Madami siyang naibigay sa atin. Ang tanong, ano ang may bibigay mo sa Kanya? Ngayong Pasko, ngayong kaarawan niya. Ngayong oras na ito, tinanggap mo siya kanina. At ngayong oras na ito, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Magbigay ka ng papuri sa Kanya. Magbigay ka ng pasasalamat sa Kanya. As you raise your hands, habang nakapikit ka, open your grateful heart. Buksan mo ang iyong pusong mapagpasalamat. Iset aside mo yung mga reklamo, yung mga kalungkutan. Ibigay mo ang pasasalamat sa Kanya ngayong oras na ito. Pasalamatan mo siya. Come on. Pasalamatan mo siya sa kaligayahan, sa kalungkutan. Pasalamatan mo siya sa kumpletuhan, sa kakulangan. Pasalamatan mo siya sa mga positibo, sa mga negatibo, sa mga tawa, sa mga iyak. Come on, pasalamatan mo may birthday ngayon. Pasalamatan mo siya dahil nakarating ka sa church. Pasalamatan mo siya sa buhay na binigay niya sa'yo. O salamat, Panginoong Jesus. Salamat dahil nasaktan ka. Dahil naranasan mo siya. Pasalamat ka sa kaligayahan dahil nagpakita siya. Salamatan mo siya ng buong puso. Oh Jesus, naway mataas. I declare po, Panginoon. Come on, taas pa ng kamay. Bigay ng pasasalamat sa Kanya. Come on. Salamat po, Panginoon, sa buong buhay. Binigay mo sa amin. Mataas ka pa sa buhay namin. At sa pagpuri mo sa Kanya, ito lang yung kaya mong ibigay. Yung pasasalamat, dala ng papurit, pagsamba. As we sing this song. Tugon, dakila ka, O Diyos ang pusong kaluluwa'y alay upang purihin na dakila ka, O Panginoon. Tutugon na dakila ka, O Diyos ang pusong kaluluwa'y alay upang muli pa dakila ka na dakila ka. Siyang madakila, hindi ikaw. Siyang mataas sa buhay mo. Come on. Dakila ka, O Diyos ang puso kaluluwa'y alay upang purihin ka. Ikaw ang mataas, Panginoon. Mataas sa buhay. Salamat po, Panginoon. Bigyan natin siya ng papuri, palakpakan natin siya ng buong puso. Come on. Come on, the best